Magandang oras mga kart lover, mga kababayan. Meron tayong napakagandang video dito na very inspiring kasi na-discover ng isang binatang Amerikano na ang plastic pala, itong mga basura na plastic katulad ng mga plastic bottles ay pwede palang mag-produce yan ng gasoline. Kaya itong kanyang invention ngayon ay tinatawag na plastulin, hango sa salitang plastic at gasoline. At ito'y tested na pwedeng magpaandar ng makina ng kotse. Kaya nga lang ay parang may nagtatangka sa kanyang buhay dahil sa pag-imbento niya nito. Kaya ayon sa ilang mga netizens sa Amerika ay naglaho daw ang binatang ito nang maimbento niya ang plastulin. Kaya para sa karagdagang informasyon sa video, narito ang ating idol JP Amazing Stories. Brown, isang batang inventor mula Atlanta na kilala online bilang Nature Job, ay naging sikat sa social media dahil sa kanyang controversial na imbensyon. Isang microwave reactor na kayang gawing liquid fuel o plastic gasoline ang mga basurang plastic. Sa murang edad, sinubukan niyang tugunan ang lumalalang problema ng plastic waste gamit ang innovative na proseso ng microwave pyrolysis na umani ng milyon-milyong views at libu-libong taga-suporta sa internet. Ngunit habang tumataas ang kasikatan ng kanyang proyekto, bigla ring nabalitaan ng publiko ang kanyang misteryosong pagkawala. Matapos mag-post ng mga video tungkol sa umano'y pambabanta, surveillance at pressure mula sa malalaking interes, bigla na lang siya nawala sa social media. Okay, so ito yung katulad sa nangyari sa ating kababayang Pilipino na nakaimbento ng tubig na gawing gasolina din sa mga sasakyan, di ba? Meron tayong isang engineer noon na nakaimbento ng paggawa ng hydrogen, extract hydrogen galing sa tubig mismo. Sa tubig, kahit na tubig galing sa nawasa, ay pwedeng mag-produce ng hydrogen na malinis na klaseng fuel para sa sasakyan. Pero yung inventor natin na kababayan ay bigla rin naglaho. Bakit nga kaya? Bakit maglalaho ba sila? Mamaya ay ating bigyan ito ng kasagutan, mga kababayan. In the meantime, patuloy muna tayo sa video ni Amazing Stories Na nag-udyok ng matinding spekulasyon, usap-usapan at conspiracy theories online. Sa kwentong ito, susuriin natin hindi lang ang teknolohiya ni Julian Brown, kundi pati na rin ang mga pagsubok, kritisismo at misteryo sa likod ng kanyang biglaang pagkawala. Sa edad na 17, nagsimula siyang mag-eksperimento at naging sentro ng atensyon online dahil sa kakaibang ideya niyang lutasin ang problema ng plastic sa pamamagitan ng teknolohiyang tinatawag na microwave pyrolysis. Ang pangunahing imbensyon ni Julian ay isang reaktor na gumagamit ng microwave upang mabilis at pantay-pantay na painitin ang mga piraso ng plastic sa loob ng isang closed system na walang oxygen. Sa prosesong ito, ang mga mahahabang molecule ng plastic ay nababasag o nade-decompose at nagre-resulta ito sa mga produkto gaya ng liquid oil na tinatawag niyang plastic gasoline o plastis, gas at solid residue. Ang layunin ng prosesong ito ay gawing kapaki-pakinabang na fuel ang mga basurang plastic, isang liquid na maaaring gamitin bilang alternative diesel o gasolina. Kinokolekta ni Julian ang mga basurang plastic tulad ng bote at supot. Inilalagay ang mga plastic sa isang specially designed microwave reactor. Ginagamitan ng high-powered microwaves para mapainit ng pantay-pantay ang plastic hanggang umabot ito sa mataas na temperatura. Habang umiinit, nababasag ang mga polymer chain ng plastic at nagiging mixture ng gas, langis, fuel at solidong carbon residue. Kinokolekta ang liquid fuel at nililinis ito upang maging kapareho ng diesel fuel. Ang proseso ng microwave pyrolysis ay hindi na bago sa agham, ngunit layunin ni Julian na mapasimple at mapadali ito gamit ang kanyang imbensyon. Ipinapakita niya sa kanyang mga video kung paano, tila sa isang hakbang lang, nagiging gasolina ang mga dating walang kwentang basura mula sa ating kapaligiran. Ito ang magaling dito sa kwentong ito. Ang maganda ay hindi nag-aaral ng science o agham, hindi engineer. Hindi engineer itong si Julian Brown, kundi siya ay ordinaryong
citizen lamang, na itong kanyang invention daw ay nakuha niya sa YouTube mismo. Tumitingin-tingin daw siya, nanonood ng paano mag-extract ng gasoline galing sa plastic, at ginawa niya ito na mas malaki. Bali, ginawa niyang level 2 yung napanood niyang mga DIY. Kaya ito nga, nagresulta, pwedeng aandar talaga ang sasakyan. Na-testing na nila yan. Ngayon, meron kasing nang mag-viral itong video na to, ay meron na kaagad umaaligid-aligid sa kanya ng mga helicopters daw sa kanyang bahay kahit gabi. At yung last na ano niya, na yung huling sinabi niya habang nagda-drive, ay delikado daw ang buhay niya. Kaya ito, panoorin natin yung karugtong na video. Mga dating walang kwentang basura mula sa ating kapaligiran. Gayunpaman, kahit totoong namomonitor ang conversion ng plastic sa liquid fuel gamit ang prosesong ito, marami pa ring technical at environmental na hamon na kailangang malampasan. Umani ng atensyon ang kanyang mga content dahil sa dalawang bagay. Una, ang aktwal niyang pagpapakita ng engine at proseso. At pangalawa, ang pangakong makakatulong ito sa problema ng plastic waste. Halos araw-araw, nag-a-upload si Julian ng videos kung saan makikita ang mismong reactor habang gumagana. Ipinapakita niya ang paglagay ng plastic, pag-init ng makina, at paglabas ng yellow o amber na liquid na parang krudo. Sa harap ng kamera, sinusunog niya ang nakuha niyang fuel upang patunayan na ito ay nag-aapoy tulad ng totoong diesel. Sa social media, naging simbolo siya ng pag-asa sa mga gustong makita ang pagbabago sa pagre-recycle ng plastic at clean energy. I know that I'm not going to live long. And that's why I put every day, every hour, every minute into building, into growing. Why am I out here despite being falsely accused and reported to the EPA and the IRS? Why am I out here despite weird black helicopters that turn off their radar transponder circling me 6 times at night? Ayun mga kababayan, meron daw black helicopters na palaging umiikot sa kanyang bahay. Kaya ang mga ganito, sagutin ko na ito. Ito kasi ay isang threat ito sa malaking negosyo sa global na business ng gasolina. Kasi kapag na-imbento itong basura na ito, mga plastic, ay kung magagawa ng mas malaking production, ay threat ito sa mga producer ng mga gasolina tulad ng Russia at Middle East. Kaya ang mga katulad nito na inbensyon ay pinapatigil talaga to. Hindi ng gobyerno, kundi ng yung mga malalaking producer. Tinatawag yan na mga business cartel, gasoline cartel. Ipapatigil ka talaga, at kung hindi ka titigil ay merong mangyayari sa'yo. Katulad ng ating inventor ng fluorescent, di ba? Yung si Flores ay pinatigil siya, pero binili yung patent ng kanyang invention na fluorescent lamp, at yun na yung nakikita nating mga fluorescent lamp ngayon. Yung fluorescent na word ay galing yun sa kanyang apelyido na Flores, isang Pilipino. Nawala din, biglang nawala, kinuha, dinala sa Amerika, at doon na pinagpatuloy yung niya. Pero hindi na siya nagsulat ng mga article o nag-publish sa internet kung ano kanyang ginagawa, dahil nga binili na yung patent niya eh. Kaya itong kay Julian Brown siguro ganun din. Binili na tong patent para manahimik siya, at nasa mga kamay ng mga malalaking negosyante yan. Katulad din yung natin, Engineer Tagle yata yun eh. Engineer Tagle, 1980s, mayroong nakaimbento ng tubig. Bago ang Toyota nakaimbento ng tubig na gasolina sa sasakyan, ngayon kasi ang Toyota ay ng tubig eh. Tubig na lang yung nilalagay sa makina. Pero hindi pa na mass production yun pero meron ng prototype sa Toyota. Baka nandun sa Japan ang ating kababayang si Engineer Tagle, ang nakaimbento ng hydrogen from water. Kasi bakit ang Toyota biglang nagkaroon ng makina na tubig, di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo?
paki-comment na lang sa ating comment section down below. At ako'y magpaalam na, maraming salamat sa mga bago pa lamang sa channel. Please subscribe para lalago ang ating munting channel na ito. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.